Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinoach na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At may naging paggabay o coaching sa kanilang joint affidavit. Ito ang ipinahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa nilalaman ng pinagsamang salaysay o joint affidavit ng 18 dating sundalo na nagsilbi umanong mga bodyguards at taga-deliver ng pera ni dating Congressman Saldico. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. Dagdag pa ng NBI, nasa 10 hanggang 20% lang ang totoo mula sa naturang joint affidavit. Ang mahirap po yung 10% na totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico, na tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong aligasyon na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Ayon pa kay NBI Director Matibag, dahil marami anyang inconsistency sa naturang joint affidavit, ay hindi ito maaaring gamitin sa pagpapail ng kaso. At nung breakdown pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, ay lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. Para naman sa Department of Justice, hindi maaaring tumayo at maging isang kaso kung mahina ang inilatag na ebidensya. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which will really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, sa malamang ho pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan. Samantala, may nakikita naman si Senator Francis Kiko Pangilinan na naging paglabag si Atty. Levy Baligod. Ayon sa Senador, hindi nararapat na magsalita ang isang legal counsel sa isang pagdinig ng Senado. For the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. Kaugnay nito ay nagpahayag naman ng simpatya si Senator Vicente Soto III dahil sa naging biktima umano ng pagmamanipula ang 18 bodyguards. Pero pagdating nung ano ba to, pseudo hearing, ay pilit tinatanong ng dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit. Bagamat wala pang petsa, muli namang ipatatawag ng Senado ang 18 resource person at ang kanilang legal counsel na si Atty. Baligod, Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.